Go! Again, Mhm. this is the drafting that is rolled out in a global pick and ban format, no? Ibig sabihin lang po niyan, hindi sila pwede umulit ng pick nila sa mga previous games Mhm. na ginawa nila. Ganyan yan. Mas malipis na chops, new lineups every matchup. Yapi. Ito ineliminate na dito ng Elevate yung mga heroes na hindi pa nagamit ng Blacklist International, which are My Sharon Winner, also Lady Sun. Again, lumiliit na yung mga numbers of farm lanes, numbers of heroes na pwedeng gamitin ng Both dalawang teams. Sinecure na agad nila si Direnji So far, Blacklist International, pwede pa silang mag Marco Polo, pwede pa silang mag Concert U. Well, yung mga pasok sa meta dito, nagamit na nila yung Hoyi. Pinaluwagan Arlie nila is- kasi dahil nagkahuli wala na sila. rin Yung Arlie nagamit na ng Blacklist. Pero hindi pa nagagamit ng Elevate. Yan. Yapi, pwede pa ibigay kay Azar. Yep. Which is hindi nila mabibigay kay Opo, Azar but- dahil ban eh. Ayaw ibigay. She! Yung next game. Mm. Hanggang sa matapos siguro yung series, no? Kung manalo man sila, hindi nila Ogran! si Azar. Pero they went with the Ogran and She. This time. Combo on this one. And eto na, si G6, no? Nanigurado na. Hindi naman pwede ma-deny yung Musashi. Hindi rin binan yung Musashi dito kasi nga Yuhu won early priority. Yung Musashi makukuha ngayon ni G6. And also, may kasama pa siyang Dolya. Na usually, ang counter din kay Dolya, ginagamit is Musashi. So, nasa kanila na yung 2 good picks din para sa ng Elevate. Make that 3 kasi good pick pa din naman kay Azar etong si Direnji. Pero, si Yoka ba ang hino-hover dito actually? Nilock in na. Medyo confident Hindi na masyado pinag-isipan. Good initiate. Goes for the backline. Actually, ang dali-dikitan ng Direnji kapag may Guan yung naging present yan. Hustler din yan. Pagdating dun sa Red Invade, dikit agad yan. Diba? May stun ang isang Direnji, pero kasi may cleanse yung Guan Yu eh. Second skill, cleanse Kaya makakadikit yan. Ma-charge siya wala, may cleanse pa rin talaga ang Guan Yu. So, madali niya lang may-out sa safety etong Direnji. So, as much as possible, ang magagawa nila dito, ma-isolate din ito si G6. Inalis nila yung option para kay Hyde. No? Nasabayan yung mobility ng Guan Yu in the form of the city. Inalis nila. Tapos yung Alintra. Ayan. So, they're now concentrating and looking towards Hyde. Pinipasa nila si Hyde na wala na, hindi niya na pwede magamit yung kalbo. Si Dharma, no? Na first yung so, I'm not sure if Atesa would be viable. Mukhang pwede. Magbaban mo na yung Elevate. Oo. Pwede pa sila magnesa dito kung nagnenesa sila dito para sa side ng Elevate. No? Maganda din naman kasi, by the book, itong si Neza, counter sa healing galing ng isang Ogran. Dahil nga dun sa passive ng Neza na anti-heal, and also samahan mo pa, of course, ng Blazing Cape. And as much as possible, as much as I know, na kaya niya makipag 1v1 sa isang Ogran. If pantay lang halos sila ng farm dito. Pero titingnan natin, no? Kulang pa rin naman tayo ng hero dito kay Mitsura. Sino na lang ba natitira? Angela. Angela sa mid lane, no? I went with the Marco Polo. So, doesn't look like countering anything, no? Kung baga kumuha na ng full available dito. Kasi pinilihan mo lang yung Musashi ng Marco Polo, no? But, yeah, no, naalala ko tuloy may Charlotte pa pala, no? Pero, ayan. Neza. Neza na lang. Live ka sa Uke. Uke. Actually, mas okay yung Neza. At least, merong katuwang si G6 dito sa responsibilidad ng frontline. Tama nga, dikit ka sa She. Diba? Oo. Kasi nakadikit ka kahit kanina. Lahat yata matidikit pa naman talaga. Sa Skyfall, no? Angela. Wala na titirang mid lane eh. Daji, very single target. Alam ka naman ma-lady ka. Oo. Ang curious lang ako, gano'n ka-useful ito. Yan, yung pick na yan. Zhuangzi. Like, crowd control? Ano ba crowd control? May crowd control siya. Pero hindi pala ba? Si Zhuangzi, slow lang ang kaya niyang ibigay. Info, pero, diba? Info, slow. Info. Ang pinaka-definition ni Zhuangzi is cleanse din. With the ulti. Butterfly effect. And, yun nga. Pero ano i-cleanse mo masyado dito? Single target stun coming from Direnji. Stun coming from Ano ba yung duel to the death? Well, siguro, pwede mong not the damage, pero the stun siguro. Pero hindi if I'm not mistaken, hindi yata matatanggal yung Imperil. Check natin mamaya, no? Yung Zhuangzi yung parang medyo, I must say, no, na parang lackluster na pick dito. Doesn't really impress dun sa pick. Pero baka, ayan, yan pa yung mga assist sa kanila.
Pero yun po kasi talaga ang alam ko kasi si Zhongzi, dumidikit lang yan, lipad-lipad lang sa gitna. Oh, slow. So, May slow, ano yes. may nakakaasar factor din yung ano, Oo, Zhongzi. kunat Yes, yan, kunat yan. Pero hindi siya yung kunat na nangaharabas kunat tulad ng Zhangfei. yan po, Oo. di ba? Oo, Oo. kunat Zhangfei. Hindi ganun eh. Parang Actually, basically, hindi mo siya maaasahan totally pagdating sa crowd control. yeah, wala. Tapos, ang pinaka nagiging role niya lang dito is punching bag. Tagatingin. Punching bag tayo. Punching bag yan. Yan talaga. Sa Kinustayo, that the Blacklist decided to go for that one. But let us see. In this game, they're entering this match, ladies and gentlemen, with a score of 3-1 pabor po yun sa Blacklist. Isang panalo na lang ang kailangan ng Blacklist International to become the champion, titled champion of the Philippine qualifiers of Honor of Kings Invitational Season. Yeah, P. Tignan natin, medyo hindi na naging aggressive dito yung Blacklist International. They're sticking to their own jungle so far, lalo na dito itong si Just Chi. Though si Dragon, medyo nang mamaasim, nagamit niya na agad yung kanyang flash out just to keep himself safe dito sa may bandang gitna. Dahil medyo masakit din yung na-receive niya na damage coming from the two middle lanes na yun ng side ng Elevate. Observe, eating like the same pattern, just really concentrating towards G6. So far, napaka-standard lang nung start. Even itong Zhuangzi nakadikit lang. Oo. Ayan yung nakakasar kay Zhuangzi. Yung mga first kill Poke niya, lang. Kaleidoscope. Oo. Poke dikit. Yun lang talaga yung pinakalaro niyang pwedeng gawin, kung sakali. Well, in we go. Sa ngayon, Dragon. wala pa talagang any aggressions, Kahit yung mid nila hindi allocated. Very standard start, layo kumpara doon sa previous games natin. True. Dahil I think it's because of Blacklist din. Hindi na sila ganun ka-aggressive gaya ng mga first 4 games. Kanina kasi talagang pumapasok sila sa jungle dito ng Elevate nagre-react na lang. Pero this time, Elevate, keeping it safe din. Hindi rin sila nagmaasim, hindi rin sila nag-try mag-invade dito. Though, ayun, nagpapakiramdaman na lang tong dalawang to as of now Nag-iintayan ng mga level 4s, nag-iintayan ng first item ng staff na may madulas din. Just Chido, visiting on the top lane. Makikiagaw lang. Agaw lang, Oo. Kala ko DC ako Sorry na. Well, anyway, ito, bottom lane. Medyo nasasaktan na, medyo napupush back itong si Golden Kite. And also, itong si Jazz sa may bottom lane niya. Dahil nga, that's Dolia. Basically, mga skills niyan, push back. Hindi pa ulti yan. And also, may mga cleanse din kasi ang isang T-ready. So, kahit na may slow, matalunan siya dito ng isang mabigyan ng kaleidoscope nito ni Chaz. I-cleanse niya rin naman. Early pa naman para magbigay ng aggression on both sides. Pero tingnan natin, mukhang may nabubuong bagyo at the bottom lane as of now dahil may bisita coming from the mid laner dito ng side ng Blacklist International. Nandito si Dragon, looking forward na may makontrol siya ditong joystick galing sa side ng Elevate. Chaz, just map checking paring Shin. Oo nga it's still again sobrang slow na game number 3 minutes natin. Favored Barrage, parakbo, pero si Mitsura dito nasaktan na. First blood, Mitsura pa din ang nauna dahil nasulit din dito ni Golden kanyang normal attack. Na-control din siya dito ni Dragon, pre, bago pa siya makapag-blazing. Indeed. Ayan, sorry. Narinig mo ako, Yas? Rinig na kaya sabi. On to the replay we go, That's actually the ignition, mula dito sa ating slow game on that quick replay. Pero it's mainly just Blacklist International reacting properly. Kung mag-dragon itong game na to, sa totoo lang, it's quite inclusive. Ang inaantay ko actually magiging main aggressor sana would be a G6. With a duel to the death, at least aiming to actually be present onto that bottom lane side or dyan sa ating farm lane or maybe even in the mid lane side. Pero siguro they don't really want to be that disastrous kasi ayaw nila mas noble din itong Ogran. Wala ring rotation actually to punish Ogran di ba? Bottom lane. Yeah, bottom lane na naman tayo with the slow, not touching itong si Avilis and even itong si Azar. I think then masisira ang mga rotation dito ng Elevate because of the Dragon. Hindi nakakapwesto si G6 ng maayos and even Mitsura the bottom lane kanina bago pa siya makapag-Blazing Billions. Actually, ginamit niya lang yung Blazing Billions niya kasi nga mamamatay siya at that point Thinking na baka makasurvive pa siya kasi nandun itong sila Azar and si Ibalis. Pero still,
mas naunang nakapagbigay ng control itong si Dragon. Pero nag-push na nga yung Blacklist International going into the jungle, pero hindi nila ipupush ang issue na yan. Looking forward to get this Tyrant para sa side ng Blacklist International with the minimal na pangingialam contestion, no? Late! Oh, Skyfall? Sino tinamaan? Yung Tyrant? Wala! Nasulitan dito si Mitsura. At naiipit sila dito sa choke point. Napabagsak naman nila itong si Chami Wan so far. Round pero walang 2. tinatamaan na Resplendent dito ni Kuya Elevate. Golden Kite. Yeah. Pero pumipihit lang si Kuya Sarp despite being low on HP. Just buhay pa din and still holding on. Parehas lang tayo ng casualty. 3-2-2. Medyo namang papala yung side ng Elevate, yes. Ayun yung nangyari, no? A bit late talaga doon sa initiate. Pero inantay talaga nila na makarating dapat yung Neza. And that's the signal to actually re-engage, no? Frontline si Chami dito at hindi na nirespeto yung pwede sanang gawin ni G6 na laro dito. Remember, 2 beses yan na pwedeng mag-duel to the death. There you go. 2-man knock-up ka agad at ginawa na lang yun para sa Zhuangzi. Good reaction as well, no? By the Marco Polo to recounter at the advance of Elevate. Pero the damage is not yet there. And that's the thing, no? Yep. So, slight lead lang ng Blacklist International. Maybe just counting for the Tyrant dun sa play. Pero it does look like things are looking swell, no? For the side of Elevate dito. Pwede pa mag 3-2 kung sakali. Pero it's still too early. Inconclusive situation for the game. And you see, no, naghanap pa rin si G6, hindi niya agad ginamit even the first duel to the death niya. Kasi hinahanap niya yung right target on Just Chi or even if swertehin, no, Golden Kite to stop that T-Bird barrage. Pero after all, nakapantay naman sila kahit papano sa Blacklist International. Pero Blacklist sila na naman ang actually, hindi pala sila yung first blood tower. Oh, 1 for 1. Palitan lang. Mas Dun nauna sa- pa nga nakapag-push yung Elevate eh. Yep. You can also see now, teleports now by Golden Kite. Privilege of actually pushing for that against that clash lane. And of course, kino-convert ka agad to, dinadaan sa bilis ni Joshi by taking that Overlord. It's gonna be an Overlord, a standard one. For that, ang spread ngayon is 1-3-1 para sa side ng Blacklist International. Zhuangzi, alongside with Ibalis, is scouting each other within the river side. Nagpakita yung dalawa. Gusto maglaro ni Chamiwan. Kita ni Azar. Nandito siya sa may loob, nanggaling sa likod dito si Chami Wong with Flashburn. the 1U, si Azar na push back, pero Azar is still gonna be safe, hindi din tatama yung mga Resplendent Revolver na ito, Kuya Golden Kite. Yeah, Pero duel to the death meanwhile sa loob ng jungle with the Bracing Brilliance, makakasurvive pa rin naman with the Conductor of Souls and even a Skyfall na binato sa kanya, nandito na ang kanyang mga backup, wala na maibabato dito yung side ng Elevate, may ipit na nga ba sila, si G6 na naman ang target nila, pero dalawang wifi ang kinonektan neto ni Just Chi, but naiwan pa rin talaga si Kuya G6. Wala na siya pantakas. Ito na yung footbridge. Nabutan pa nila si Mitsura. Saan ka natatakbo? Nagtago na sa damo. Pero, Ibalis, sino ba talaga target nila? Mitsura at least makakakuha ng casualty. Nice dodge ability coming from Kuya Chas. Mitsura sa ganyang nabuhay-buhay pa si Mitsura habang nakapatay pa si Azar sa may bandang likod. Mitsura! Ang tagal niyang nakipaglaro. Ang ano din kay Mitsura, ang dami nangyari kay Mitsura doon sa totoo lang. He actually fumbled the ultimate combo, no, against kay Chaz doon. Kaya pa sana makill si Chaz. Ganda sana nung plano. Nagulat ako, may flash pa pala si Mitsura, no? And just in time enough para mapigilan din yung sweep na ginawa ni Jassy dito. Ang eminent threat, clear threat ngayon sa side ng Blacklist International ay si Jassy. Just the mobility that it provides. Whenever they're swinging mula sa baba, papunta sa taas, mukhang mas okay ang sitwasyon ng Ogran kumpara nga dun sa Neza na kayang tumalon diretso sa kalaban. And the thing here is you cannot really hide your spot dahil sa Zhuangzi. Didikit at didikit lang sa yung Zhuangzi. Ang kailangan nyo gawin, matunaw yung Zhuangzi kaagad, di ba? Yapi. Pero kasi, kung tutunawin mo agad yung Zhuangzi, Support like, roam. gagamitin mo lahat para lang sa isang Zhuangzi. Pero ito, Just Chi, dalawa na yung katapat niya dito. Nandito na ang kanyang Laban natin backup. ni Azar. Nandito na Bakit? si Just with a slow. Pero Just Chi, ano nangyayari sa kanya? Nakareceive siya ng massive damage from Dev. Pero sa likod din, ito si Guan Yu G6, hindi na rin nakaporma. Napapaligiran na siya ng 5. Hindi nirespeto yung damage ni Golden Kite, ha? Oo Sila pa yung na-casualtyhan para sa Elevate dito. Totik na hindi pwede lumaban si Jashi doon dahil napanish pa ulit-ulit ni Azar, no? Doon nadulas si G6. Neza on his ultimate. Kite away. Mahapdi si Golden Kite. Nahatak siya ni Dragon dito, pre. Kunti ka na siyang madali. Just so happen, Golden Kite, medyo nahuli yung kanya Resplendent Revolver dito. But meron pa rin naman sustain kahit papano. Pero minamatahan na naman ng Blacklist International, Itong Tyrant na to, kabubuhay lang ni G6. I don't think na maaabot siya dito sa may Tyrant na to. Abot yata. Elevate, pwede sila mag-steal. Hindi na abot. Hindi na nagpunta si G6.
Actually, ang inakot kong abot si Mitsura, kung abot nung ultimate doon sa Max Reach. Try epoch ni Mitsura. Ang ganda ng positioning ni Mitsura dito, onto that Angela. Talagang max distance lang. Not really being so antsy. Ang problema ngayon, parang walang real counter para kay Golden Cat. I was expecting the Neza pero ang hirap, hindi din basta-basta yung Neza nakakalapit, no? Oo, medyo kasi may cast time pa. Yung pagdating niya yung Skype, hindi siya kasing bilis ng responde ng isang Liu Bang. Pero solid na ng pagpinas frontline. mo. Kanina yun, ngayon 9 minute 50 seconds mark. Yasmo, I just wanna emphasize may blood rage na yung Neza. So iba yan, ang laking power spike ang nagagawa ng blood rage. If you're the main. True. Kailangan niya din kasi magstay sa may laban dito. Pero ang kailangan niya kasi is hindi siya malate. Yeah, Napapansin ko kasi nalilate siya ngayon eh. Mm. Nalilate siya ng pagdating, nauubos na sila, at least damage na itong si Ajisi. Pero tingnan natin, Tyrant level 2. Mukhang sinisimulan dito ng elevate, pero tinigilan din nila na alley-oop para kay Justy dito. Ayan o, pinalampas lang yung minion para hindi makita si Chamiwan. Pero si Chamiwan may flank position kasi. Ayan, hindi nila tinuloy, inaantay pa rin yung call ni Chamiwan. May minion kasi sa mid, balik sila sa Tyrant, antayin ulit, pwede mag-cross si Chamiwan, pwede nang umano si Chamiwan ha. Pwede nang dumikit. Or aantayin nila pag later si part, baka pag later part sila, si Chamiwan yung i-clean up. Setup ng Blacklist, grabe linis nung setup. Inuhulaan din, nasaan ba si Chamiwan? Oo, hinahanap din nila eh. Hinahanap nga yata ni AG6 eh. Ayun o, tingnan mo yung scout ni AG6. Nanggaling din siya totally sa may bottom lane. Well, not only for the minions, no? Pero chinek niya din yung bush eh. Chamiwan, on the move, 4 yan. Pero isa lang yung nadala niya, napaangat siya ng isa din. Nahuli nila agad itong si Mitsura nang hindi man lang nakaka-combo pa. Pero Chamiwan ligtas pa din despite being dressed nung massive damage. Siningas lang si Mitsura. Oo, talagang flina. Ang ganda ng... What a team! As a team, no? As a team, yung positioning talaga dito ng Blacklist International. So ano po ba nangyari doon, no? Para sa mga hindi kagad nakakuha. It's actually... Chamiwan, kinuha lang yung attention dun sa may likod. Kumuha lang ng budol, pero out kaagad siya. Tapos kung ano yung nasa harap din, kumuha lang rin yung Blacklist International. Ngayon, ang sitwasyon, 4v5 para dito sa Tyrant. Ang problema kasi, bakit hindi pwedeng mag-commit ng todo si Chamiwan for the dive? AG6, dalawa yung ultimate ni AG6. Yung duel to the death. And I think na-cleanse niya yung unang duel to the death. Na kaya siya napaangat kanina and then nakapag-out din. Barely alive din nung umalis itong si Chamiwan. Pero kanina pa nila kinukulit yung Tyrant dito para sa side ng Blacklist International. Pero this time, I think itutuloy na nila si Hyde with the Skyfall. Nanakaw na nasa. Nanakaw niya pa, pre! Yung Tyrant yung kanyang ini-Skyfall dito at mukhang makukulit pa nila dito si Justin na nakulong sa may 4. Belt ang mga Blacklist International. Boom! With the duel to the death. Napatay niya din itong si Dragon. Mukhang hindi niya na makakabol. Itong si Golden Kite, even the Chamiwan, nakasakay sa kabayo yan. But that's a very good exchange coming from Elevate dito. At yun ang rason bakit hindi nila basta-basta pwede makuha yung Tyrant, mga tol. Dalawa po yung smite, no? Sa larong to. Meron si G6, meron si Hyde. Kahit si Hyde nga lang yung lumapit. Can actually see on to that, mamaya, no? Siguro, ayan. Can actually see doon sa pinaka-replay kanina, no? Na kung sakali ma-replay mo yun, you got actually a very nice catch mula kay Hyde, no? Nakakuha lang ng push, pero ngayon nagiging non-factor na Yasumiao. Si Chamiwan dito. Yung problem ngayon, pwedeng i-pick up. 1-3-2 ba tayo, pre, ha? Grabe yung global pick and ban, ha? Umiinit. As in talagang pag global pick and ban, eh. No? Lalo na pag BO7. Pag BO7, di ba yung mga previous series, iba lang, eh, di ba? Ang series natin, short series lang, di ba? Yung mga nakaraan. Ngayon, BO7 mo chuchungkiin yung buong yung buong global pick and ban. Yung best of 5, parang best of 3 na lang eh. Ito, best of 7. Ito na yung bago natin best of 5 pagka hindi, non-global. Pero ito, non-global to. Naka-global pa. Ramdam mo. Oo. This time, no? First time ko nakita yung Elevate all throughout the series na sila yung may advantage. Oo nga, sila. Sa true lang, guys, lamang na yung Elevate. I'm confident to say na lamang na po yung Elevate. They have better control, they have the better front line. Right now, yung flank ng Blacklist International, which is actually designed sana para sa mga teams na parang nagkukumpul-kumpul, yung si Chamiwan, hindi na. Na-check na, no? Yung Neza din, kaya mag-withstand yung damage. Wala rin utility masyado mula doon sa support kay Chaz. Dito naramdam yung kapayatan ng isang, Zhuangzi. Kasi ano na lang yan eh. Matutunan pa rin yan eh, di ba? Kaya yan tunawin ni Mitsura. Kaya nga nag-Angela, pre, para sa Zhuangzi. Kaya tunawin ni Azar, si G6 may freedom na maki-duel-duel. Nasa malayo yung Neza. Ult lang yung Neza.
luring in. Pero nasa malayo nag-Blazing Brilliance. Naging punching bag na naman itong si Kuya Chaz. Pero si AG6, kinuha lang kasi ni Chaz. Ba't wala pa? Oo, kinuha lang ni Chaz yung attention dito ni Mitsura. Nakaset up sana sila doon for the bait para sa side ni AG6. Pero si Hyde na lang nakikipaglaban dito. Makunot naman siya. Nakipag 1v1 sa may apat dito. May sariling mundo din Golden Kite at saka si Ibelis. Pero Golden Kite, kailangan niya doon distansya. Medyo nasasaktan na siya. Pero suspended 3 over. Solid to solid. Kay Hyde dito. Wala na siyang tinaguhan. Oh, knock up! Go pa for more. Nanakap pa si Azar. Kailangan niya mag-back away with a stun na hindi mag-connect kahit kanino. Azar and Ibelis still safe. Well, 3 casualty para sa side Muntik ng na yung knock-up na yun. Mini heart attack para sa side dito ng Elevate ha. Kung nahagip sana. Yung mga buhay ngayon dito ng Blacklist International, medyo nanganganib. They don't have that rage. No? So, pwede pa din nila makuha ngayon itong Shadow. Kaka-comment lang. Item lock. By the way, gusto ko lang sabihin, nabati yung Elevate. Nabati yung Elevate lang. Gusto ko lang sabihin. Kanina sabi natin, lamang na yung Elevate dito. Ganda-ganda. Rock and roll. Puro, nagkaroon. Solid misplay in my opinion. Yung kay AG6 medyo forgivable pa, no, na nag-engage si AG6 dun sa top, yung namatay siya. Pero yung ultimate, ayan o, ng Neza. So, wala pang ultimate, even until now. Late dumating. Late talaga yan. Late dumating. At nung na-late, dinowel pa rin yung 3v5, no? Pero pwede naman. Pero it could have been worse kung namali sila dyan sa 3v5 na yan. Tapos, buong links. Lamang sila eh. Kahit nga Neza, Fred, the problem with Hyde, nag-go beyond dito siya sa may sa may bato, sa may top lane. Kung nakadikit siya, pwede pa sana yun eh. Laban pa yun, may medyo generate pa yun, shield, makakasurvive pa siya, makakabawas pa siya. Pero kasi nalayo siya dun sa mga members ng Blacklist International. Kaya niya dikitan yung apat, kaya niyang masurvive habang pumipreheat sa likod. Tapos, nung nakahiwalay siya, ayun, kinain niya naman yung full na duration ng Respended Revolver. Yung Blacklist pa, yung parang nakakuha ng push dito ngayon. Yep. They could go, commit on to Just See. Kaso nasan yung damage? Yep, nice! Ayun, ang damage na hinahanap natin. Pero, pwede na yan. Nakapag-Conductor of Soul, pwede na ba yan? Meron pang Sanctuary. Mabubuhay pa rin ba dito si Just See? Meron pa siyang pathway dito, pero at G6 going for more. And tamang precipice lang, tinipihan sa mukha neto ni Kuya Mitsura dahil kailangan niya bumalik. Kumakatok na dito yung ibang member ng Blacklist International, nililipag lang nila dito. Etong si Just G. Pero rekta na rekti. Mukhang this is gonna be the game. And GG, well played, Blacklist International. Sila ang mananalo ng ating Grand Finals dito sa HOK Invitational Philippine Qualifiers. Sobrang kailangan ng coach ng Elevate. Feeling ko ikaw na yan. Grabe. Sobrang, feeling ko ikaw na. hindi tayo, pero sobrang kailangan ng coach ng Elevate na. Hindi dahil sa mahina silang player, the talent, kasi malakas sila player. Malakas talaga lahat. The talent is all over the place, in my opinion. Yeah. Like, imagine niyo yung Elevate, ganun, no? Ganun yung kayang laruin. Tapos, parang, merong, parang coach. Ewan ko lang, baka walang, baka this may karoon, mamaya may coach pala, hindi lang pala natin talaga alam eh. Pero, so far, just observing this, nagmumukhang parang walang coach, no? Sa side nung Elevate. Sa ngayon, like, kita mo naman, nakikita mo yung Blacklist kung paano sila umapproach ng laban, di ba? Oo, like, oo. The pre-setups nila bago yung mga team fight. Pay off ka. May point dito, pag nakita mo tong graph, lulubog yan against Blacklist, pero nabawi ng Blacklist. Kita mo yung item ng Elevate dito. Pwede na yan eh. Laban na yan eh. Head-on against Blacklist. Kung laging on time si Neza. Lagi kasing late. Lamang nga Last dapat team fight on top lane, sobrang late niya. Lamang nga dapat. Even before sana na mamatay si AG6, that nag-cast na siya nun. Pero wala eh. Doon sa top lane, nagtaka ako bakit hindi ka agad na ult. Ewan ko siguro baka hindi abot yung distance, di natin nakita. Tingnan mo, ayun o, tingnan mo, tumulak sa against Blacklist, 2.6k, tapos nagkadulas-dulas. Ayan yung binati mo, pre. Nasabi mo, lamang na po yung Elevate, kasalanin po ni Shin. Nabatibot, nagkabatibot. Nabati mo eh. Oo. Well, anyway, Elevate, that's still a good game. Pero kung tutusin, paring Shin, yung pagdating sa skills, sa galawan and everything, on par naman sila with Blacklist. Just medyo kalat nga lang talaga. Maybe the comms, the call-outs ng Elevate dito. Pero kung let's say, maiaayos nila yon, mas may communication sila dito, mas may understanding sa positioning ng bawat isa, I think they can fight talaga head-on yung hindi na tayo makakita ng very one-sided. At bakit pa rin sabi kailangan ng coach ng Elevate? Kailangan ako siya. Kasi guys, ang Elevate po, Pag-asa ng Pinas. Nasa listahan ng Pag-asa ng Pinas. When we say Pag-asa ng Pinas, representative pa rin sila
Okay? Representative pa rin Mm. sila ng Philippines para sa upcoming Honor of Kings Invitational Season 3. At yung makakalaban nila, okay? Merong yung makakalaban nila, may coach yun, di ba? Oo. Mga coach nga nun, import eh. Mm. Yung iba dun eh. That's Well, the... eto Yep. sa highlights natin, no? Maganda yung umpisa ng both side. Even the elevate, kasi hindi sila napugo, hindi rin sila masyadong Eto yung magandang leverage nila din, na nakabawi against Blacklist. Yung dalawang duel to the death. Tapos mas lamang sila pagdating sa numbers and kill. And actually, mas well-farmed si Azar kumpara kay Golden Kite. Yeah. If nga din, yung front nila mas reliable nga sana yung front nila. Yes. Mas reliable yung front nila in my opinion. It's really the layering, yung pagkakasunod-sunod ng mga skills nila. Doon nagkaroon ng dalihan. Like ramdam, no? Ramdam yung pagiging bagong team din nung Elevate dito kumpara sa Blacklist International, which really kahit 2-man 3-man units lang sila, they played it precisely. Ito yung mararamdaman mo yung kalamangan ng Elevate na hindi basta-basta pwede makareact yung Blacklist International. Pero dito ang nangyari pa dito, nakapiso pa yata dito yung around to na to. Ayan, nanakaw ni Hyde, no? Good clutch on him. Tapos yan, they went for that cleanup. Pero kanina nahuli pa si Mitsuran yan eh. Pero ayan, no? They could overchase, they could 5v5. Yan, dito sa puntong to, pwede nang sabihin na lamang na sana yung Elevate. Tapos nabati dun sa may top lane baka side. hindi niya nga abot. Eto na yung sa top lane. Hindi ba abot? Hindi abot. May distance. Naglalakad pa siya eh. Naglalakad. Or baka may green dot. May distance ba yun? Baka sa green dot. Nakalimutan ko may distance. Let me check later. Baka hindi natin na-check. Pero one thing is for sure, no? On the screen, yun, mukhang na late, no? Mukhang na late. Late. Oo. Yung nangyari doon. 4v5 sana. Pero pwede sana nilakad din advance, di ba? Yeah, like, bago pa man kasi, mangyari, 5 seconds, alam mo nang i-go ka, di ba? Naka-front na kasi si G6 doon. Medyo matagal na yung duel nila ni Just Chi sa may top lane. Nagnonormalan na sila nun before siya mamatay dun sa may top lane. So, he could have casted, he could have started walking sana para kay Hyde. Pero at the same time, no, Blacklist International din, ang ganda din kasi nung mga mind games nila, especially dun sa may